Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maghugsa pero pwede ka rin baskuhan. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 AM. Ako si Conrad Baral, kasama natin dito Joel Laksamana. Good morning, po. Ngayon, Feb 21, 2024. Mapapakinggan kami sa aming website www.diz882am.com. I-download ang app, DWIZ app. Tapos makikita nyo na si Joel. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Ako lang? Follow, like, share, subscribe, comment. Ano pa? And love. Ayan. Okay. Text line 0999-376-6768. 0999-376-6768. Mapapanood din po ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA For the Box, Channel 25. Ayan, good morning, Parin Joel. Good morning. Gusto ko rin munang makiramay dun sa pamilya ng mga Salas family. Okay. Yung kanilang, si Junjun Salas po, ay sinamampalad ay yumao na. Ang kapatid nito, si Roda Salas, kasama ko to sa Rotary. Okay. At yung kanyang ama, si Ernie Salas, yung kanyang ina, si Chichi Salas, kaibigan din namin. Family friends. May mga galleries to, art gallery. Nakikiramay po kami. Nakikiramay kami. Oo, nakikiramay ang Karambola. Diyan. Tapos happy birthday. Ay, ayoko nang batiin na happy birthday. Kasi nakalipas na kahapon pa yun eh. Si Coach Jonathan Banal. Yeah. Uy. Ng Abra Weavers basketball team. Sasali yan eh, doon sa sa tournament ni Manny Pacquiao. I see, okay. Okay ba? Happy birthday. Happy birthday kahapon. Ayoko nang batiin eh. Hindi Jonathan. Jonathan, pareho sila ni Jonathan. Okay. Ano bang ang siyempre po, ang balita ngayon, para tsa pa din eh. Tsa pa rin. Ayoko niyan. Mas gusto ko ata yung nag-meeting kahapon ang presidente. Kahapon at miniting niya ang mga ahensya dealing with poverty. Okay? Ang sinabi niya po, gusto niya sana ang NEDA, National Economic and Development Authority, okay, pare Joel, at saka ang Philippine Statistics Authority, gumawa ng paraan na ang mga ayuda ng gobyerno na binibigay sa mga mahihirap, okay, adjustable sa inflation rate. It's a kind of indexing. Masama po yung indexing, in general. So, ibig sabihin kung paanong bagsak o pagtaas ng... Hindi bumabagsak ang presyo tumataas ng presyo, i-adjust ang ayuda. Ng ayuda. Ganyan daw, indexing. Masama po yung indexing. Pareho yung calls na yung sa minimum wage naman, din daw sa... Hindi daw maka-adjust sa inflation. Ano ba sabi mo dyan? Yung indexing nga, in general, pag ginawa mo yan, hindi maganda. Halimbawa, ang wages ng lahat ng tao, i-index mo sa inflation. Okay. Mayayari ang economy. Hindi magandang resulta niyan. Too much money in circulation. Lalo po magkakaroon ng inflation. Okay. Ang sinasabi ng Pangulo, yung mga nasa 4Ps, alam naman natin kung sino yung mga nasa 4Ps, yan po yung mga sobrang hirap.
Kasi base yan, pinag-aralan yan ng... naalala ko kasi nagkaroon ng study ang ADB at nakita ko yung study na yan. Kung gusto nyo, i-google nyo, yung ADB, Increased Cost of Living Crisis. Yan po ang sabi ng study nila. Sa Asia Pacific daw po, lalong dumami ang mahihirap dahil ang nahihirapan, yung extreme poverty na sinasabi. Dahil sa tumaas ang cost of living, dahil nga sa inflation. Yung inflation na yan, worldwide. Pagkatapos, epekto yan ng, mga epekto yan ng COVID-19 pandemic. Dito daw sa Asia Pacific, pasensya na kayo, medyo may sipon ako. Ang sinasabi ng ADB, mahigit sa 155 million people. Ang extreme poverty. Noong isang taon pa yan. Si di ngayon, lalo siguro tumaas yan, hindi ba? 155 million people ang extreme poverty. Kasama po dyan ang Pilipinas. So, in other words, itong problema natin sa poverty na tinalakay nga sa Malacanang ay hindi exclusive sa Pilipinas. Okay. Sa ibang bansa rin, oo. Oo, dahil po result dyan ng worldwide inflation. Yung worldwide inflation naman, nanggaling yan dahil sa COVID. Hindi pa nakaka-adjust ang mundo dyan. Ngayon, dito sa Pilipinas, ang gusto po ng Presidente, automatic adjustment ng cash assistance. Okay, sino yung mga inutusan yan para mag-devise niyan? Siyempre, DSWD involved dyan, di ba? Bossing, just to be Sino ba namimigay ng pera? kung sinasabi mong ayuda, itong cash transfer, ito yung 4-piece. 4-piece. So, remember ang 4-piece, may kondisyones to na bata, pag-aaral. Kailangan nag-aaral. Tsaka, ganon, di ba? panakanak ka, ito, kare-revise lang po ng listahan yan. Okay, tama. Marami nang natanggal dyan. Okay? Pero ito yung sinasabi ng Presidente, gusto niya may some sort of indexing. Hindi naman completely yung nawalang purchasing power nila dahil sa inflation ay ibabalik ng piece. Hindi naman gano'n. Ipupunan mo. In that respect, mahirap talaga yun. Gaya ng sinasabi mo kasi ang inflation really gumagalaw yan. Hindi po para sa lahat yan. Kumbaga, itong measure ng Pangulo, ni President BBM, ay para lang maibsan yung extreme poverty na sinasabi nitong mga nasa 4-piece. So, sino-sino yung mga inutusan, parin Joel? Ang DSWD, siyempre sila yung namimigay niyan. Ang NEDA, siyempre sila yung nakakaintindi ng economic implication niyan. At saka ang Philippine Statistics Authority. Okay. Ang panlaban na po sa inflation, alalahanin natin, doon sa mga huling survey, parin Joel, kamukha ano din ni-discuss natin nung ilang araw, yung inflation po, bumaba na. Pero sabi ng mga tao, bumaba na inflation, ba't hindi bumababa yung presyo ng bilihin? Hindi po talaga bababa yan. Dahil yung inflation rate na bumaba, sabihin mo from 5% to 2.9%, ang ibig sabihin po nun, humina lang ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi ibig sabihin, pag bumaba yung inflation rate from more than 5% to 2.9%, pag bumaba yung inflation rate, bumaba yung presyo ng bilihin, hindi ho. Ibig sabihin ho noon, tumataas pa rin ang presyo, pero hindi na kasing bilis at kasing laki ang itinataas before. So mali po yung observation na, bakit bumababa na inflation rate? Bakit mataas pa rin ang presyo ng bilihin? Pag bumababa ang inflation rate, ibig sabihin noon, bumabagal ang pagtaas at hindi na ganong kalakas. Pero tumataas pa din. Tumataas pa rin. At bagkus, I think, ang mas iniaalala ng mga tao ay yung kanilang income, yung pagpasok ng pera, mas mabagal. Hindi na sa paglabas, sa pagharap sa hindi na presyo. Hindi na po kinakaya. Ito obserbasyon ng ADB.
Ang mahirap pa daw, yung mga nasa extreme poverty, sabihin natin, yung mga nasa 4-piece. Pero para sa akin, hindi lang yung mga nasa 4-piece ang nahihirapan dyan. Oo. Okay? Wala ka nga sa 4-piece, pero hirap ka pa din. Ito pa po ang kaso sa kanila. Mas mahal ang pagbili nila kasi tingi. Nakuha Oo, mo? Tama. Okay. Pag Ang tingi, isang- mas madalas at mas konti. Mas yan, mataas po. Kasi nga, wala silang pera pambili ng marami. Ng bulto-bulto. Mga pamilya, halimbawa, bibili na isang kambang bigas. Kahit pa paano, may discount yan. Oo. Bibili kayo cheaper by the dozen. Yan po ang sinasabi, di ba? Pero itong mga nandito sa extreme poverty, wala po sila nung gano'n kasi yung kanilang pera, eksakto lang. Para sa araw na yun. Yun. Para sa... Gano'n. Kaya pala minsan... Kumbaga isang kahig, isang tuka. Oo, tama. May nakikita ko dun sa may malapit sa amin, yung mga, ito yung mga mahihirap talaga. Ang dala na ganyan lang yung... Konti lang. half na salop lang yun, kalahati lang eh. Baka Hindi isang 1/4, ganun eh. Ganun. Isang kilo, mahigit 50 pesos. Dala-dala, Ganun lang. Ganun lang. Kumita ka ng konti, nagtitinda ka sa palengke, kumita ka ng konti, bili ka 1 kilong bigas, yun ang kakainin nyo maghapon. Okay? Yan po ang problema ng mga mahihirap. At hindi nakakasaba yung increase ng kanilang wages. Kaya matatandaan nyo, doon sa mga survey ng Okta, sinasabi doon, ang mga main concern ng taong bayan, ang number 1 pa rin, mahigit 75%, 3 out of 4 Filipinos, ang kanila pong number 1 concern ay yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay? Yan pa din po. Hindi Chacha, hindi West Philippine Seas, hindi ICC, hindi yung artista binibilan na condo or whatever. I don't know. Yung pong inflation ang number 1. Okay? Kahapon, diniscuss to ng presidente. What do you get out from that? Joe, Yeah. ikaw. Kung baga nakikinig ang gobyerno. Oo. Halimbawa, sinasabi na survey, ang inflation pa rin ang number 1 na issue. Hindi maka-adjust ang mga tao. So, meron silang tugon. Ang tugon nila dito, ang isang measure nila, iba po yung kasing inflation, to fight inflation, ang sinasabi nga nila. 2 paraan po yan. Yung i-control mo money supply. At ginawa naman ng central bank yan. Ang number 2 strategy ng ating gobyerno, pataasin ang production. Yun ang mas magandang... Oo, but that takes time. Takes time, hindi biglaan yan. Kumbaga, Infrastruktura yan. makikita mo may mga infrastructure na ginagawa, tumataas na nga unti-unti ang ating rice production. Pero hindi ho agad-agad dyan masusolusyonan yung problema ng mga mahihirap. Okay? So, kumbaga, ito, stopgap measure. Itong ayuda. Etong kailangan daw i-index. So, nagsasalita po ang yan pong 4-piece. Ano yan? Batas yan. Natatanda mo ba yung history nitong 4-piece? Nung panahon pa ni ano? Panahon ni Gloria. GMA yan eh. Oo. Ginaya po natin yan sa Brazil. Right. Experiment lang yun. Panahon ni Pinoy, yung experiment, naging permanent na. Ginawang panawid something, whatever. Well, anyway, naging permanent pero na. ang konsepto nun, gagraduate ka mula dyan sa ayuda, sa 4-piece. Parang dito sa atin, parang natigil na ron eh. Hindi na naging talagang source of livelihood income ng maraming kababayan natin. Yan po nasa budget lagi. Okay, bukod doon sa Republic Act creating the 4-piece. Yan yung Republic Act 11310. Kailangan po yan may budget. So nasa GAA yan. General Appropriations, di ba? Act. Tama. So batas po yan. So any move ng DSWD tungkol dito sa 4-piece, kailangan po ng batas.
paano ka makakapagpasa ng batas? Nakakagulo sa Kongreso. Kaya sinasabi nila, ang layo sa bitukan niyan, Chacha. At even ipasa, ng West Philippines. At even ipasa sa batas, yung proseso niya matagal. Tama. Hindi nila mararamdaman ng 2024 yan, 2025 siguro. Kaya nga siguro ito yung sinasuggest ni Pangulo na at least mabilisan, may maramdaman man lang, magkano ba, 300 pesos per, itaas man lang, Kailangan pong, sabi daw, i-increase ang budget for pesos 4 per Ps. month o something. Kasi ayon sa pag-aaral nila, halimbawa, yung mga, 5 years ago, yung pong mga, mahigit na nga lahati ang worth ng iyong purchasing power. Oo. So kung noon binibigyan nyo sila ng ilang libo ba yun? Oo. 1,000 ba yung binibigay? 500? I don't know. Oo. Di ko na matandaan. Yung 1,000 noong 5 years ago, ang purchasing power po ngayon yan, halos nasa kalahati na lang. Totoo. Ayan. So, ito pa ang problema daw dyan. Siyempre, magtitipid yung mga taong nasa extreme poverty. Kaya ang bibilin po nilang pagkain, yung mamura-mura. Oo. More often than not, yan po mamura-murang pagkain na yan. Hindi naman siya nutritious. Walang nutrisyon man lang. Doodles yan. Ayon sa pag-aaral ng ADB, lalong nakakaloko kasi pag ganyan lang ang kinakain ng ating mga kababayan, nakakaawa naman, na wala talagang pambili. Wala kang magagawa na parin Joel. Oo. Kung ano lang yung kaya ng kanilang pera, yun lang ang bibilin nila. Naapektuhan po yung kanilang health. Okay, pag at ang resulta niyan, sa hindi ka kumakain ng tama, yan, yung hunger po, yung food insecurity na sinasabi, lalo ka magkakasakit. At pag nagkasakit ka ngayon, sa kukuha ng pampagamot, nagkakapatong-patong ang problema ng mga tao dyan, extreme poverty. So, maaring ito solusyon, mag-indexing. Maaring may mga maisalba. Pero sa ganang akin po, hindi yan ang complete Hindi. na band-aid. Obviously, hindi. Stopgap yan. By the way, matanong ko, Marami pang ibang kausap dapat ng gawin. presidente, tinututok niya doon sa DSWD at sa PSA at Oo. saka sa NEDA. Okay. Pag-aralan nyo ang indexing. pero nakakarga na sa budget yan. Kung Pwedeng humingi ng supplemental ang Pangulo. supplemental. Kasi gawa na yung Pwedeng budget. kumuha siya sa kanyang, Okay. halimbawa, yung social fund. Oo, ameliorate. Meron siyang ganyan na social fund ng Pangulo. Okay. So, ang gusto niya po, i-compute niyo muna. Tingnan natin kung kakayanin at gagawa tayo ng paraan. Okay? Ano bang klaseng indexing ang pwedeng gawin? Okay, gusto niya yan. At kakausapin niya daw yung kanyang mga economic managers. Na gawan nyo ng paraan, magawa natin. Okay? Baka kailangan daw, i-amendahan pa yung 4-piece law para mailagay yung indexing. Yan ang matatagalan. Kasi may ginagawa ngayon na medyo nakatutok sa busy iba. Sila, busy. Ang ating Kongreso. Ikaw naman. Busy. Although some congressmen have already called on for that since last year, naalala ko 2023, indexing nga. Pero ngayon ang presidente na mismo ang Kasi kung nasa batas po yan, automatic yan. Pag base sa inflation, tataas yung ayuda. Okay? Ngayon, ang effect niyan sa budget, sa pera, economic, kaya nga kailangan na NEDA. Oo. Pag-aaralan po nila yan. Pero yan ang gusto ng presidente. Kasi, kapag hindi natin ginawa yan, mas matindi ang result. Sinabi ko na nga sa inyo, yung health pa lang. Sa health pa lang po, wala tayong intervention do sa mga people in extreme poverty, extremely poor. Magkakandaloko-loko ang ating health system. Saan pupunta yan? Mangangamatay yan. Dahil Pag hindi... magkakasakit, hindi kayang paggamot. Okay. Walang pambili ng gamot. Yung gobyerno natin hindi handa para Ilang sagutin lahat porsyento yan. ba yung mga tao na yan na
medyo food insecurity. Ayon po sa survey, mahigit 50% eh. Ang tutulungan nga lang nitong indexing nito yung 4Ps. Okay? Pangatlo, isa pa pong epekto niyan, kapag hindi husto. Alam nyo ang budget ng isang pamilya, kapag nado sa mahihirap, ordinarily, mga 50% na pupunta sa pagkain eh. Sa kanila po, hindi, almost 100% ng kanilang kita ay napupunta sa pagkain. Wala, no more room for adjustment sa kanila. Yung elbow room ba na sinasabi, ay yung meron ka pang natitirang konti. Wala na po, 100% na kanilang kita ay napupunta na sa pagkain. Ngayon, pag tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain, ng bigas, di ibig sabihin, kukonti ang kanilang kakainin. Diba? Mag-a-adjust sila. Imbes na isang salop, kalahating salop na lang, halimbawa, ang kanilang bibilin. Imbes na 3 isda, baka isa na lang. O kalahating isda. Meron ba nabibiling kalahating isda, pare? Okay. Kalahating isda, sobra ka na. Wala yata nun. Okay. Eto pa po, di konti ang kinakain. Paano yung mga bata nag-aaral? Nasa 4Ps nga yan. At ang kondisyon, kailangan mag-aral kayo. Ang thinking dyan, kapag nakapag-aral yan na nakatapos yan, maiaahon niya sa kahirapan. Yung pamilya niya. Yung kanyang pamilya. Yun po yung concept niyan. Kung kapos ang inyong kinakain, yung mga batang yan, disadvantage na sa school. Sinabi ko nga kahapon yung po kinakain ng mga bata, yung nutrition ng mga mag-aaral, may kinalaman niya sa kanilang grades. In other words, sa kanilang abilidad na matuto o ma-absorb yung mga tinuturo ng teacher. Yan po yung paliwanag dyan. So, kung bakit kailangan ng indexation. Kung po ito, marami kayong masosolve. Yung health, dun sa education. Ngayon, kung magagawa ba yan at malalagay yan sa batas, 4Ps law, yun po ang ating babantayan. Okay? Nagkakagulo pa lang. Actually, di ba meron tayong pinag-usapan nun World Bank ba yun or something? Nagbigay ng obserbasyon na actually, yung pinakamalaking problema nyo, Pilipinas, hindi Chacha, hindi West Philippines, kung hindi, yung kahirapan. Yung, World Bank. World Bank. At saka yun na nga, yung hunger, involuntary hunger. Although sinabi po na ADB, hindi naman sa Pilipinas, Asia Pacific Asia rin. ang Pero, problema. Pero para sabihin nila yon, pero kailangan natin gumawa ng that's already a warning bell na, ano kang tinitingnan nyo iba pang problema? Ito yun di ba? So, nagsalita na nga po ang problema sa Chacha, ang presidente. Ba't ba kayo nag-aaway? Oo. Kaya nag-aaway. Why the fuss, di ba? But by the way, sinabi na niya na Senado dapat mauna, di ba? Ng Chacha. Ng Chacha. Wala pa si Kong Jonat para magkomento dyan. Sa dami-dami daw po ng ingay. Puro politics, puro bakbakan. Sa House, binabakbakan si Amy. Halimbawa. Dahil si Amy, binubulgar yung akap. May bakbak ng pabalik sa kanya ngayon, di ba? Oo. Sabi ni Amy, alam mo, siningit nyo lang yung fund na yan. Ilang billion yan. 60 billion daw. Isiningit nyo lang doon sa bicameral, di naman namin alam yan. So, ang ibig sabihin, binabakbakan niya yung House. Gumanti naman sa kanya at saka ngayon ang inuupakan. Ano yung sinasabi mo na meron daw? Yung kanya, sorry, ayun, may yung budget ni Senadora Amy daw, teka, mabagal lang yung internet head cost, realignments in 2023 led to 4.3 million poor Filipinos not getting enough aid, getting aid to the government's yung sa ayuda program. Diba? Na hindi ko na makuha yung mga detalye nito yung nagsabi nito si Congressman Raul Angelo Bongalon.
na si Senator Marcos daw supposedly redirected 13 billion to another social amelioration program. Tapos sinasabi niya, if you do the math, 13 billion divided ba't di nila inopose yun? Yun na nga, nung panahon nun. Ngayon na, ngayon, ingay kayo. Saka nyo babanatan yung tao, di ba? Ba't di nyo inopose noon? All of this politika to, bro I mean, kaya nga, all comfort to the mga taong nagugutom ngayon. Bakit ba kayo nag-aaway pa? Na ano na yan, settled na yan di ba? Sabi niya, diniscuss ko na sa inyo, ganito na lang ang dapat mangyari. Separately, kayong dalawa. Gagawa kayo ng batas, tapos i-reconcile nyo yung ginawa nyong batas, and then we can move forward. Ito, nagre-research na yung una, pero may mga sniping, nagbabanatan din. From time to time, yung skirmishes nag-escalate into full-blown na magbabatuhan talaga. Yan. Kasi nung simula ng kanyang term, sinabi niya na hindi priority sa kanya yung tsa-tsa. Priority sa kanya, maibsan na kahirapan. Poverty alleviation po, ang ibig sabihin nun. Ngayon, sinasabi niya, inulit niya na naman, ang Senado ang lead dyan sa constitutional amendment. Parang binaran niya na ngayon ng House. Kasi maraming members sa House, on their own, nagsasalita. Hindi mo naman pwedeng sabihin, dahil kumikita lang sila. Hindi naman. Hindi naman. Maaari siguro naniniwala talaga sila sa sinasabi nila. Ang puso nila ay nasa tama. Pero siyempre, ang dating sa taong bayan noon, you have to protect your, di ba? You know where your bread, what side of your bread is buttered on. Buttered. Tawag dyan. Sobra ka naman. Alam mo kung anong saan ka kailangan sumipsip. Yan ang tanggap ng taong bayan. Hindi ibig sabihin, nire-report ko lang yun. Okay? 8:32 ng umaga, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ882am.com. Ako si Conrad Baral, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya, malilate lang si paring Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. By the way, yung in alignment dyan sa sinabi mo yung adjust yung 4Ps na indexing. Indexing na hinihiling ni Presidente Marcos sa DSW. Meron din, di ba, yung Department of Agriculture earlier suggestion na ibigas ang ibigay. Okay. Pero sinasabi ngayon ni Gatchalian. Secretary Rex Gatchalian. Baka mahirapan tayo dyan kasi it will be logistically hard. Mahirap ko po. Idalin yung bigas sa mga far-flung, malalayong lugar, di ba? Kasi ilang milyon tao yan. Oo. Hundreds of thousands tao. Hindi naman siya ilang ka ba ng bigas yung dala-dala mo? Aralan daw, oo. On the part of the government, yung pamimigay, napakahirap. Nahirap po. Baka yung administrative cost niyan daw. Mas mahal pa. Sinasabi niya, mas mahal pa. Tapos, ano yun? Pero mali din naman si Gatchalian yung sinasabi niya. Kasi mahihirapan magbitbit yung mga tao ng bigas. Kesa yung cash. Ang layo naman po sa putukan ng concern nyo, Secretary. Kahit isang truck niya, kung makikinagawa ang pamilya ko, tali natin. Ay, nako, gagawa ko po ng paraan. Hindi yun ang concern dyan. Ang concern dyan, how will the government do it? Yung logistics. Yung mga tao po, nakita nyo nga, kariton Kukuha ng kariton yan, hakutin yung bigas nyo. Di ba? Kaya nga, yung sinabi naman kasi ng Department of Agriculture, na bigas na lang nga ipamigay, it's just, kumbaga, top of the head. Kumbaga, lang yun. Suggestion lang. Suggestion lang. So, maaring, kaya nga dapat pinag-aaralan Okay? Pero kung whether it's cash or in the form of rice, ang ibibigay natin, kailangan madagdagan daw. Yun lamang ang punto ng presidente. Okay?
Kailangan madagdagan daw ang ibibigay sa mahihirap. Oo. Okay. Hindi ko- So, ito, related to ang DSWD daw. Kasi ang dami na nating ayuda eh. Tama, oo. Yung AKAP daw, handang-handa na ang DSWD, ipaliwanag kung ano yan. Dapat noong palang pinaliwanag nyo na. Bago nagkaroon ng kontrobersya. Noong pinag-isipan niya AKAP na yan, di ba bawat may programa, dapat pinaliliwanag mo muna? Ito kung kailan nagkagulo, at saka ngayon, nagsasalita itong DSWD, handang-handa na raw sila na ipaliwanag yung AKAP. Di ipaliwanag nyo na lang, kesa sabihin nyo handang-handa kayo dahil may controversy na eh. Dapat nga yan, noong bago pa lang pinag-uusapan yan. Kasi ang claim dyan po, siningit lang yan Oo. ng mga congressman sa budget. Nung nalaman yung meron kayo noon, dapat pinaliwanag na DSWD yan. Hindi, baka so ngayon, parang... hindi mapansin eh. Ganun. Lumalabas na cover up eh. Oo. So ngayon, nagbabalikan pa sila. Ngayon, inaupakan naman si Amy. Nitong si Bongalon. Bicol. Ako, Bicol. Party list. Ang tatapang ng mga party list ngayon. Again, yung AKAP pare, kapos ang kita program. Iba naman to sa... Yung mga nasa minimum one ito, time. Ito, may trabaho to. Minimum wage. Hindi regular yan. Hindi regular, oo. Yung 4-piece po, regular yan. Ito AKAP, ano lang to, one time na ayuda. One time, big time. Doon sa mga minimum wage earners. How will that help them kung one time lang? So, bigyan mo ng one time, ngayon kakain tayo, or okay tayo. Di bukas, paano yun? Wala na. How will that help them? Yung AKAP. So, sinasabi po ng mga ibang senador, last minute kasi yan, kasi hindi na pag-isipan. Nag-isipan. Ayan. Kaya ganyan yan. So, ngayon, yung DSWD, yung happy po nila, si Gatchalian, handa na raw siyang ipaliwanag ang AKAP. Kawawa naman to si Gatchalian. Mahirap. Siya naiipit dito. Mahirap explain yung mahirap. Siya. Unexplainable ba? Siya naiipit dito eh. Hindi ko rin naman, kawawa din naman yun. Oo, hindi. Mahirap yan. So, habang nag-aaway kayo, isa pang away dyan sa house, Ano yan? yung kay Kibuloy, Naku, inignore sila pare. ay pa-aresto raw. Pa-aresto na daw nila. Sabi ni... Hindi ko alam kung ano yung, parang yung formally lang ba to? Pa-aresto mo at tapos pakukulong mo? Why? Kasi contempt daw. Party list. Isa pang party list representative. Ang lalakas na loob ng mga party list ngayon. Rog Gutierrez. Iingay, ano? Party list. One rider representative. Party list din po yan. Siya daw ang Committee on Legislative Franchises. Rog Gutierrez. One rider, ha? One rider. Ano nga ba yung one rider, pare? Sorry. Who knows? I'm assuming this is about riders, pare. Baka party list ko to. Sige, okay. Ako, Bicol. Sino nga ba yun? Baka Bicolano. Ano nga ba ang advocacy niya? Lang, medyo... Who knows? Who knows? Ano? Who knows? One rider. Who knows? Anyway, tuloy mo ano ba sinasabi niya. Yun daw pong komite ng legislative franchises. Ito yung sinisita yung si SMNI. Na gusto po nilang kanselahin daw. Walang hearing-hearing yan. Walang hearing-hearing ng kung ano bang committee. Basta sinuspindi ng National Telecommunications Commission ang SMNI. Dahil ito ba yung issue na... Dahil recommendation ng House. Hindi nga, dahil merong isang... Dahil nagagalit ang House, doon, dahil bakit daw mali yung report. Mali yung report. Kung magkano ang travel funds ng speaker. Okay. So, sinabihan nila NTC, Brad, buti pa, suspindi mo yan. Sinuspindi naman ng NTC. Suspindi naman ng NTC. Ayan. Kadali na, nirekomenda lang. O ngayon, nag-iingay itong si One Rider Rep. Chilling effect on the media. Rog Gutierrez. Ayun.
Raj. na handang-handa na raw po ang Committee on Legislative Franchises na i-contempt itong si Apollo Kibuloy. Pag nag-absent pa siya sa susunod na hearing sa March 12. Ayan. At pagkatapos, aarestuhin na raw siya. Yan. Sa March 12 pa. Ang daming takutan dito. Tingin nyo matatakot nyo to? Pare, tingin mo. Sinasabi, Tingin mo matatakot si Kibuloy sa sinabi nitong si Raj Gutierrez? Sabi ni PBA party lista. PBA. Pare, hindi Philippine Basketball Association. Okay. Ano? Higgs Panibago yan. Ograles, sabi niya, it's only right that Pastor Kibuloy come and answer the questions. This is in relation to him and his Bakit? own personal knowledge. This is a matter of due Bakit process. siya? Wala ba siya executive sa SMNI? Oo. Pwedeng tawagin, bakit yung may-ari? Ano ang kailangan? Alam ba niya siya ba day-to-day hands-on operations ng Ganun SMNI? ganun bang ano doon? Hindi. Tatakbo ron? Ang target nyo rito yung personality. Yun. Yung ano. So, Eh, sabi nila, mga witness naman yan, wanted nakabaskara ka na nga ng FBI. Naks. Kita mo. Paano nangyari yun? Kailangan sumipot ka rito sa house. Wanted ka ng FBI eh. Sabi. Meron pong bill kasi itong si I-Rider Representative Raj Anong Gutierrez. kanyang bill pa? Ang bill niya, gustong i-revoke yung franchise ng SMNI. Dahil daw po doon sa pagbalita nila magkano, ilang bilyon ang travel allowance o travel budget nitong si House Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang sabi po ng mga SMNI, yan po si Kibuloy, hindi naman siya ang namamahala nung SMNI. Although, may mga dokumento na sinasabi siya ang pinuno niyan. Okay? Ikaw ba pare, si boss natin, si Edgar, Okay. sa amin pong dokumento, yung aming boss, siya ang pinuno ng lahat ng Kabangon Media Group. Si Edgard Cabangon. Edgar Oo, Cabangon oo. Media Oo. Group. Yung bang sasabihin ko dito mga kalokohan, ang sisisihin nyo si boss. Siya ang patatawagin nyo sa house. So, malay nung tao, di ba? Hindi ko maintindihan. Ano lang yun eh. Pero kailangan kasi banata si Kibuloy. Kasi yung target talaga siya. Personality niyan, target. Oo. Maaring may kinalaman kay dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Sila at ang kanyang anak magpupunta ron paglabas ng bahay ni Kibuloy. Ang sabi May nito- dalang mga baril na. May dalang mga bag ng baril. Kasama si Sara, nagpupunta rin, Oo. pinagtawanan ni Sara eh. ng waiting, ano? Naka-shades. Parang comedy naman niya Sobra naman kayo. Hindi, witness ni, ano yun eh, witness ni Risa Hontiveros. Okay. Witness Saka niya. yung si model. Naka-sombrero po, Naka-shades. naka-face mask, naka-shades, Ganda yung shades niya. Gusto ko yan. naka-jacket. Hindi, ong-pin lang yun eh. Hindi, kwadradong Ray-Ban. ganun Upin lang ba? ba yun? Upin lang yun. Akala Fake ko yun. naman, ako'y napaniwala agad ako. Mahilig si Risa Hontiveros sa mga ganyan eh, di ba? Yung, madalas siya, di ba? May mga nagtitistigo sa Senate, nakaganyan. Takip na takip. Bakit pa Ku Klux Klan. alam nyo, parang palabas lang yun Oo, eh. Parang drama, television And show. you entertain the darn thing. Itong At yung mga senador natin, payag sila ng Ayag gano'n. kayo ng gano'n. Naka-maskara, tapos TV. Kahit si Eric Mati hindi papatuloy yung script na yan eh. Meron pa mga gano'n na drama na magsasalita pero kailangan na takip na takip, magmaskara. Oo. Bakit pa kayo may witness? Okay? Well, kasama sa drama yon. Ang sabi ni pong nitong I-Rider, ano nga ulit yung party list niya? One rider. One. I-rider ka naman dyan. Sorry. Kawawa naman siya. Ang hirap Sorry, tandaan. Rog. Ang hirap pong tandaan ng advocacy nyo eh. One rider. Oo. One rider party list representative. Hindi daw po siya masaya o satisfied doon sa sagot ng mga SMNI representative na hindi ang namamahala ng network, although natin yung pangalan niya, ay si Kibuloy.
So, kailangan daw talagang personal dumating sa kanyang committee. Yan. Okay? Sino naman yung PBA party list? Ewan ko nga pare, PBA eh. Baka, so may party list ng Philippine Basketball Association ha. Ang mutya, ayos ha. Alam yun ha. Kaya inayunan niya itong si Juan Ryder, party list Gutierrez. PBA party list. Binigyan niyang dahilan. Bakit party list sa mga masisipag bumanat? Mas malaki ba tinatanggap nila? Kailangan pare, attendance ano yan eh. Banat yan. Kailangan na tumanggap ka, pumirma ka dun sa... Alam mo, meron hong ano dyan sa kailangan Kongreso na ka rin. yung mga party list hindi naman talagang totoong congressman yan. Hindi, tsaka... Depende, alam mo napansin ko sa Kongreso, depende sa issue. Parang sasabong yan eh. Oh. Okay, yan. Bibitawan naman yung isa. Ikaw naman! Ikaw naman! May ganun eh, no? Tapos may mga ano pa meron pang mga, kumbaga, buyo eh. Alam nyo po, yung sabpina ng House. Yan. It's a serious matter. We do not take it lightly. Ayan! Ganyan po, may mga ganyan pa. Sabi nga ni Kong drama. at adala yung Sergeant of Arms doon. Pababiyahin ngayon doon. At dakpin mo yan! Bihirang-bihira daw sila mag-issue ng sabpina. Oo nga. Kasi nakakatawa yan. Kaya bihiraan yung gamitin yan. Sa, anong gusto nyo marinig kay Kibuloy? Nang-abuse siya ng mga followers niya, pare. Hindi, sa Senado yun eh. Sa Senado naman yun. Kay Risa yun eh. Kaya nag-issue rin ng sabpina si Risa. Nang re-rape daw yan. Nang re-rape. Ginagawa. Abuse ng mga empleyado niya, inuutusan ng kung ano. Mamalimos ka sa mall? Loko-loko din naman yun. Bakit pumayag? Bakit ka pumayag? Mamalimos. Lalabas ako dyan. Alis na ako rito. Bakit ka pumayag? Kung hindi ka ba naman isang sira? Sinabi daw ni Kibuloy, mamalimos ka sa mall. Hindi ito yung mga... At pumayag naman siya. Hindi ito yung sa mga real estate company, naglalakad ka sa mall, abutan ka ng... Polyeto. Hindi, iba yun. Iba yun. Hindi, mamalimos eh. Ito mamalimos tayo. Isa pa, may namamalimos ba sa mall? Ba't ka pumayag? Sinisipa po ng mga... Huhulihin yun. Palalabasin ka ron. Puro butas eh. Ang daming butas ng kwento ng testigo ni Bodel. Na mahirap pag may maskara eh. May shades na galing Quiapo eh. Mahirap yan. Hirap yung ganyan. Hindi ba? Kung di ka ba naman sira, bakit ka pumayag mamalimos sa mall? Di ba? Oo. At inano pa daw, inutusan siyang gumawa ng mahahalay na bagay. Di ba? Mahahalay na bagay? Blowjob daw eh. Sinabi po yan sa Senado. Yang BJ, sinabi po yan. Bakit ka pumayag? Hindi ba? Kung ako, patayin nyo na ako. Hindi ko gagawin yan. Di ba? Bakit siya pumayag? Tapos yun, nire-rape daw yung mga babae. Parang cult. Parang cult. Parang cult. Yung Jones, naalala mo yung Guyana ba yun? Jim Jones. Jim Jones? Saka yung sa Texas, yung Waco, yung mga... Waco. Pero yun, pare, ganon pinalalabas ni Risa. Nilulusob ng FBI, hindi na tinatawag sa Senado. Pag napatunayan. Tapos sinasabi, ang dami raw armado. So talagang, kulto na kulto ang dating. Parang ganon pinalalabas ni Risa Ontiveros. Pero sabi nga ni Larry Gadon, magpunta ka nga doon. Makikita mo kung gaano kaayos doon. No trace. Bakit ganon kulto? Ngayon, at saka bakit si Kibuloy ang target? Pinag-isipan ko yan eh. Bakit biglang naging si Kibuloy ang target? Tinarget ng House, yung SMNI. Ngayon, pati sa Senado, target na rin siya. Paano kaya nangyari yun? May nagsususi. May related. Na naman, ang presidente, President BBM, again, sinabi niya, maski anong sabihin nyo, yung ICC, hindi ko papayagan dito yan. Sinabi na niya. Inulit niya ulit ngayon. Kahit na we cannot confirm, we cannot deny that the ICC is here, dahil di namin alam. How can we deny something that we do not know? How can we confirm something that we don't know? The fact is, hindi nila alam. Maraming may claim, maraming may ganon,
Pero the fact remains, hindi raw po makakapasok dito ang ICC Tsaka yung ng legal. Yung jurisdiction question, sovereignty, sabi niya. Nandiyan pa rin niya. Nandiyan pa yan, sabi niya. Sabi niya, walang sagot dyan, sabi niya. Okay. So, ang topic po ngayon, kibuloy naman. Papa-arresto raw and everything. Well, Yan. ang sinasabi, naku, sumausaw pa ang simbahan. Narinig mo ba yun? Oo. Anong Sabi po ng simbahan, oo nga, Kibuloy, mabuti pa, umattend ka na. Anong kinalaman nyo siya? Malaking kinalaman dyan. Nagpapagamit pa kayo o talagang likas kayong engot, di ba? Yung bang butya. Kumbaga, pinalaki na ng pinalaki yung SMNI. Yeah. Nagsimula yun sa SMNI. Ngayon, si Kibuloy na topic. May kaso daw to ng FBI. Kaso sa sexual assault sa FBI. Abig niyo ba sabihin, binabanggit nyo ngayon yan, kayo nagpapagamit sa mga kano para upakan dito si Kibuloy. Hindi po. Pero may mga nagsasabing maaring ganon ng dahilan. Sabi naman po ng Bureau of Immigration, sumali din, sumausaw din ng Bureau of Immigration. Hindi mo pwedeng na si Apollo Kibuloy daw po, 73 years old po yan. 73 years old. At sinasabi na re-rape pa daw. Okay. Baka dahil sa matuwa itong si Kibuloy, aminin eh. Oo. Ayos Hoy, kaya ko pa yan, ha? Ayan. 73 years old. Ang sabi na po ng Bureau of Immigration, si Kibuloy daw po nasa Pilipinas pa. Sino ba nagsabi tumakas siya? Na kailangan sumingit pa itong Bureau of Immigration at sabihin nasa record nila na si Kibuloy ay nasa Pilipinas pa. Yan. May nagtanong ba? Hindi. Nilelay nila ang predicate para lalong, di ba? Parang nagluluto niyan eh. Sige, itimpla mo pa na itimpla. Itimpla mo pa na itimpla. Ang problema po, may request na subpoena dyan sa Senado. Ang nag-request nga si Senator Ana Teresia Hontiveros, otherwise known as Model. Okay. Nag-request siya na subpoena. May pinirma na ho ni Subirian. So dahil daw dyan, maaring tumakas itong si Kibuloy. Ha? Subpoena? Takas ka? So sinabi po ng Bureau of Immigration, hindi po nasa Pilipinas na daw. Nasa Pilipinas pa din yan. Si Apollo Kibuloy. Pero kailangan intindihin mo si Senadora. Ha? I mean, dahil meron Si mga... Model? Oo, dahil meron ng mga nagsipaglapit na mga witnesses na sa kanila. Babae nga daw na ni-rape siya ni... Right. So, i-ignore ito? Kailangan imbestigahan. Brought to justice. Bakit ang presumption, totoo yung sinasabi ng witness? Ibabalik nila sa iyan, sa kay Kibuloy. Kung wala kang dapat itinatago, wala kang dapat ikatakot para eksplika ang mga akusasyon na ito. Di magpadala na lang ng witness si Kibuloy. Witness versus witness. Bine-brainwash niya ang mga witness. Alam mo, walang katapusan to eh. Mayroon din dito tayo. Hindi ko maintindihan Dahil madaling-madali sa senador. Brainwash daw. Ang dami ng hearing dyan na nangyari. Ang dami mga witnesses. Nakamaskara din and everything. Kung ano-anong pinagsasabi. May nangyari ba? Nademanda ba yung tao na sinabing wala? So, it's all a show eh. Palabas. Oo. Mabuti pa, ipalabas nyo sa SMNI network yung mga palabas na yan eh. Sabi po ng presidente, ngayon, siyempre may mga tao. Saka yun, namimigay ng firearms, pare. Ayun. Kailangan na imbestigahan din yung charge na yun. Sabi nga ni Jonathan, ba't hindi nyo ireklamo sa polis? Ba't nag-hearing kayo dyan sa Senado? Hilig nyo magpasikat eh. Yun ang problema natin eh. Okay. Ang sabi po ng presidente, kahapon, ang hindi daw po
walang cooperation between his government tungkol dyan sa ICC inquiry daw. Wala. Oo. Kasi, tinanong siya, Mr. President, sabi ng Okta Research, 55% of Filipinos, pumapayag na makisama tayo sa ICC. Paimbestigahan nyo na si Duterte. Okay? Unang-una, anong pumasok sa isip ng Okta Research na kailangan nilang i-survey itong ICC issue? Sobrang importante ba sa mga Pilipino yan na kailangan nyong malaman kung payag ang ang bayan ng Pilipinas na ha? This is democracy at work. The war on drugs, the jury on that is still out, pare. Yun ang tingin ng sabi ng mga tao, bayad daw yung survey na yan. Ayun. Ano pa ba? Ano bang gaano ka-importante ba yung ICC na yan sa buhay? Yan ba ang pinag-iisipan ng mga tao? ICC na kailangan nyo mag-survey. Tapos gagamitin ngayon yan para kay Marcos para sabihin, meron ng 55%. Uy, Pilipino, payag na... At babalik ako, ibig sabihin, yung mga reporter na inambush si President Marcos dito sa Dangal Awardee, ang tanong ganon, Mr. President, according to a spurious survey called Okta Research what Survey, can you comment? 55. Spurious na pala eh. So sabi po ng Presidente, Alam mo, gusto na alala ko dyan, gustong-gusto ko dyan pag ina-ambush ng ganyan ng tangang reporter si GMA. Sabi niya, daw? Ang tinatanungan mo ko na daw? Tapos yung reporter, ala na. Natanga na. Kasi, Barado ka na. Kasi daw, sino nagsabi niyan? At pinaniniwalaan naman ng mga editor mo at inutusan ka, tanungin ako. Diba yung parang... Gotcha. Diba? Gotcha journalist. Hindi sila umubra kay Bibi Mas sinabi, wala. We will not cooperate with any, hindi lang ICC, with any human rights investigation. Okay? 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.